Nissan Navara 2013 wirings ng alternator. Kung ito'y nabasag katulad nung nangyari sa akin, ito yung socket na binili ko. Hindi ko na alam kung saan ikakabit. So ang ginawa ko, nagtester ako ng pin ng alternator. Ito yung alternator niya. Yung palang alternator nito, naglalabas ng signal ang pinaka ECU at uutusan niya yung regulator para maglabas ng voltahe papunta naman sa pagkakarga ng battery. So paano ko ba na-trace to? Madali lang to matrace. Una, gumamit kayo ng tester. Ilagay nyo sa X1. Yan, ganito. Pag nilagay nyo sa X1 yan, makukuha nyo yung resistant ng pins ng alternator. Kung alin yung may resistant doon, yung papalo, iyon yung papunta sa signal ng ECU. Ayan. Doon muna tayo sa may doon muna tayo sa may alternator. Kapag nilagay mo yung ground dito, ayan, nilagay mo yung ground diyan, isang negative ng tester, at sumundot ka ng tumusok ka ng isang pins na ganito sa may terminal. Hahanapin mo kung saan papalo, may resistant yan, lalagay mo yung ground dito. Yan, tapos tutusukin mo to. Yan, kapag may nakita kang ganyang 0.288 o 0.300 o 0.90 plus, yan na yung signal na uutusan ng ECU. Yung dalawa, kung tatlo yan, yung dalawa walang resistant, wala kang masusukat. So kapag ka nakakuha ka ng resistant, tandaan mo, yun yung galing sa ECU ng Navara mo. Navara 2013 to ewan ko lang, kung palagay ko ganun din sa mga Navara 2026, 2025, ganun din, pareho lang. So ayan, yan yung resistant niya. So para naman malaman mo kung alin sa dalawa yung wire galing sa ECU at saka yung galing sa ignition, dalawa lang yan, ito. Yung iba brown saka dilaw. Yan. Para malaman mo, ilalagay mo naman yung tester sa pagsukat ng 12 volts. Ilalagay ko sa 20. Lalagay mo rin yung negative dito sa body. Tapos on mo lang yung ignition. Ignition lang, on mo lang ignition. Kasi hindi magkakarga yan, mamamatayan ka kasi hindi nagkakarga yan pagka ganun. Kahit nakatusok yung pinaka B plus nung alternator. Ayan, on mo lang siya. Ayan. Nakita mo walang battery lumabas na display. Ibig sabihin hindi tama yung function niya. So inon ko, makikita natin kung alin yung may 12 volts dito sa dalawa. Baka magkadikit lang, kailangan hawakan nyo pareho. Ayan, ito yon. Ito lang. So pag dinikit mo yung isa, ayan, nakita mo. Ayan, meron 12.16. Yung isang wire, may makukuha akong 12.16. Naka-ground yung isang test rod ko. Yung isang positive nakalagay dun sa may isang terminal kung saan may nakuha akong 12 volts. Yung isa, sukatin mo yung ECU. Yung ECU yung natira. Ang ECU naman naglalabas na mga 11.33 o kaya 10 point something. Mas mababa siya kaysa sa ignition. Yung sa ignition pumapatak ng 12 point something. Yan. Ito yung tester. Ito ang tester. Yan. Teka. Ay, nalolobat na ako. Teka. Lalagay ko sa tamang ground. Wala kasing tamang ground. Yan. 12.15. Ayan,
Guys, 12.15 volts. Ibig sabihin lumampas siya ng 12 volts. Kasi yun yung nasusukat niya mismo sa battery. Dahil dumaan ng ignition, galing sa B plus battery, yun yung positive. Dumaan sa ignition, lumabas dito sa wire. Yung natira naman, yung isa, mas mababa sa 12 volts. Hindi siya aabot ng 12 volts. 11.31. Ayan. So, yung 12 volts na ignition at saka yung ECU na mababa ang voltahe. Tandaan nyo, yung mababa voltahe, yun yung ECU. Yung kaninang tinester natin, yun yung may resistant na itutusok naman natin yung nakuha natin na wire na galing sa ECU. So papatayin muna natin yung ignition, baka mag-short. Patayin ko muna. Wala siyang battery ano. Oh, yan. Patayin muna natin. So para matesting natin, lagay muna natin yung wire nang nakapatay yung susi. So yung nasukat natin mababa voltahe, tutusok natin doon sa nakakuha na natin na resistant. Yung resistant na may sukat kanina na 0.2 something na ohms. Yan. Tutusok ko muna kasi mamaya lalagay ko na yung socket Kasi basag yung socket na ito kaya hindi ko pa mailan para matesting muna natin. Hindi ko masyado dahil yan. Yan. Yun yung resistant na teka, papakita ko sa inyo. Yun yung pinaka ECU na resistant, saka merong supply na 11 point something. Yun nasa babang terminal kaya tinandaan ko. Yung ignition naman lalagay natin sa tabi. Palagi magkatabi yan. Hindi sila nagkakahiwalay, palagi magkatabi. So yung sumunod na terminal sa gitna, yun yung ignition. Hindi pwede magkahiwalay yan Yan, ganyan guys Siguraduhin nyo lang di magkadikit Kasi bago natin lagay itong terminal, kailangan alam na natin kung saan natin i-mounting. Yan, katulad nyan, ito, dito yung signal, dito yung signal sa kanan, sa gitna naman yung ignition. So testingin natin kung nagkakarga. So ngayon, testingin natin. Ito, ang voltahe niya is 12.22. Yan, 12.22 Panda rin natin. Dati hindi nagkakarga yan Kasi nabasag nga yung pinakasakit niya Tapos nabunot. Ayun na.